Mula sa pagiging maliit na munisipyo, nav-level up na ang ating lungsod sa pagiging highly urbanized city na kinikilala at ginagawang modelo ng iba't ibang lokalidad kaugnay ng mga serbisyo at programang inihahandog natin. Taos-puso tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga naging katuwang natin sa pagsulong ng nav-level up na botas mula sa mga kawani ng pamalang lungsod, mga opisyal at higit sa lahat sa bawat mamamayang Napotenyo. Sama-sama tayo magbalik tanaw sa nakaraang taong paglakbay natin tungo sa isang mas maayos, mas masaya at nav-level up na Navotas. I hope you... Diwa ng nav-level up ay higit pa sa mga proyekto at serbisyong pampubliko. Ito ay isang paalala na tayo rin ay kailangang mag-level up bilang mga mamamayan sa ating pananaw, pagkilos at kontribusyon sa ikatataas ng kalidad ng buhay sa ating lungsod.
Ang tagumpay ng Navotas ay tagumpay nating lahat. Kaya't hinihikayat natin ang bawat Navoteño na patuloy na magtulungan, magmalasakit, at maging inspirasyon para sa kasalukuyan at mga susunod pang henerasyon. Habang ginagawa natin ito, ay nalalapit tayo para makamit natin yung ating mga pangarap. Sana mas dumami pa yung mga katulad ninyo na nagpupursigi at pinubuhay ang oportunidad para i-develop yung ating sarili. So, kailangan mo yan. So, kung kayawanan natin yan, nag-aabot natin. Patuloy yung tayo nag-aaral at kaya natin natin isipin parati yung future kung natin. At tandaan ninyo ang sarito at papalunsod para suportahan kayo sa lahat ng inyong mga Isipin natin, nandito tayo, paano natin ma-maximize yung oras natin dito. Para paglabas ninyo, handang-handa na tayo. So, tama yung ginagawa natin. Yan, yung mga nag-graduate ng elementarya, nag-enroll ulit tayo ng sa high school. Dapat isipin natin, nandito tayo. Hindi na ipamalas, nagtulungan dito para tayo sa malaking pamilya. Kung sa nagkakamali yung mga kapitalisasyon natin, nag-aaral yan ang Marami to.
Tanghali po sa ating lahat. So, December 22 po at kahit malapit na po yung tuloy pa rin yung trabaho po natin at magre-report pa rin po tayo. So, social pension payout, may 126 na karagdagang Navoteño senior citizens ang nakatanggap na kanilang social pension mula DSWD po. Ayan, so ito yata yung mga, saan ba to? Ito yung additional? Natanggal sa lista. Natanggal sa lista. Yung nawala sa listahan na Okay. Solo parent po, ito yung 947 na Navoteño solo parent nakatanggap ng monthly cash subsidy sa 4th quarter po. At meron naman po tayong 438 sa SPED, Educational Assistance Payout. At ito po yung high tide this week. So, 1.7 po siya hanggang Thursday at pababa na po yan pagdating ng Friday. Releasing po of one-time educational assistance sa December 23. So, 8 a.m. po yan hanggang 12 sa Convention Center. Bukas po yan. So, yan yung mga requirements po. Alam ko, meron na tayong nauna nito, di ba? Second batch to? Yeah, second batch po to. So, real property tax, paalala lang po. So, kung gusto niyo maka-avail ng discount, 6%, dapat mabayaran ng buo before March 31. Kung installment naman po, yan po yung mga dates po natin. So, may hiring po tayo, job alert, na kailangan ng medical officer, OB, medical officer surgery reliever. At today rin po yung last day po ng ham distribution sa Bangkulasi at NBBN. So yung mga ibang barangay po, pwede nyo pong kunin sa Convention Center po. Kahit sa bukas hanggang at December 26 po. Okay, so yun po yung mga report po natin. Pwede na po tayo magtanong. Ay pumakas. So, balita pabahay sa Agora. Magandang hapon po. Base po sa ibinigay po na report ng National Housing Authority last week, tinatapos na lang po yung final works dito po sa ating pabahay. Na-deliver na rin po yung mga kinakailangang materyales and hopefully po by first 2 weeks po ng January makapag-conduct po tayo ng relocation. Salamat po. So, wala po bang pamasko sa registered fisher folk? So, syempre Pasko po, lahat bibigyan po natin. Hindi naman pwedeng fisher folk lang. So, kaya nga tayo nag-ikot po ngayon para mabigyan bawat pamilya ng konting regalo lang po para lang maalala. Pagpasensyahan nyo na po yung nakayanan ng pamalang lungsod. Pwede po ba magbigay ng used na damit sa nasunugan? Hindi ko naman masabi po yan. Depende rin po sa condition po kasi ng mga ibang pinapadala. Opo, pero based po kasi sa policy ng camp coordination and camp management, hygienic po kasi ang used clothing. Kaya dinidiscourage po natin na used clothing po ang i-donate. Okay, so maraming salamat po at naalala niyo yung mga nasunugan, kaya lang meron pong policy ganon. So siguro, mga kung gusto nating tumulong, baka mas maganda po siguro yung mga pagkain na lang po. Paano po pag hindi nakakuha yung payout sa 23? Anong payout po kaya to?
ay educational assistance. Yes po. Kung hindi po makuha sa 23 yung ating pong one-time educational assistance, kaya pa naman po ng morning ng December 26. Pero dahil end of year na po, in-encourage po namin ang lahat na magpunta na po agad bukas para makuha po yung assistance. Okay, so paano po hindi nakuha? Ay. Tanong ko po, solo parents, dati po siyang nakakuha ng monthly subsidy. Pero ngayon po, hindi po siya nakakuha. Saan pwede mag-inquire? Baka po hindi ho siya nakapag-renew ng kanyang solo parent ID. Anyway, pasend po sa amin yung details para matawagan po namin siya personally at ma-check po yung status. Pero maaari din po siyang magtungo sa opisina ng City Social Welfare and Development Office for updates. Okay, so good day. Paano po kung hindi nabigyan ng ham kasi nasa work? Saan po kukunin? Hindi po binigay sa nanay ko kahit nasa bahay naman po. So, ang dapat pong ginawa po dyan, iniwan niyo po yung QR code po ninyo sa nanay po ninyo. Pwede po yun. At makukuha po niya yan. Pero yung maaari pa rin ho sila mag-claim ng ham sa Navotas City Convention Center ngayong araw hanggang 5 p.m. Pero starting po tomorrow hanggang December 23, then December 26, sa opisina na po ng City Social Welfare and Development Office po ito maaaring kuhanin from 9 a.m. to 5 p.m. So, yun po. So, kahit wala po kayo, yun, iiwan niyo po yung QR code niyo po dun sa kamag-anak, kapitbahay na may QR code para may proof po tayo sila yung kumuha para sa inyo. So, pwede po yun, iiwan niyo po. Invalid daw ang QR code. Mayor, pinukuha ko kasi sa kapatid ko. So, pwede naman i-verify po yan at ayusin yung bibigyan kayo ng yung tamang QR code po ninyo. Kasi baka nagdoble po kayo ng registration. Yun po kasi kadalasan nangyayari. So, pag skinan po yan, or kahit wala kayong QR code, pwede rin po yan. Bibigay nyo lang po yung pangalan. At kung registered po kayo, lalabas po yung QR code ninyo, makukunan nyo po ng litrato po yun para nasa inyo na po yun. Pero kahit wala, walang problema po yan. So, anong requirements sa kasalang bayan? Maaaring magtungo na lang po sa aming opisina sa second floor LCR office po para mabigay po namin yung application form tsaka yung list of requirements po. Okay, sana pati college student sa NPC, meron din pong cash incentive. Saan ba galing yung cash incentive? Anong programa yun? Opo. Ang assumption, ang intindi ko boss, ang kino-compare niya po kasi yung dun sa NCCPC para sa elementary and high school. Sa ngayon po kasi wala po tayong any alternative na cash assistance for the college students. Pero we'll take note po. Okay, so yung programa po na yun, educational assistance, pang high school po talaga yun, tsaka elementary. Tanong ko kung pwede pong pumunta yung mga hindi po nakakuha nung nakaraang educational. Pwede ba? Yung hindi nakapunta nung last bigayan. Anong edo assistance po kayo? Kunin ko na lang po yung information para maklarify anong EDOC assistance kasi nag-release din po yung ating NAVOSERV para po doon sa ibang grade level naman. Bakit po ang bayaw ko kasama sa master list ng makakuha ng 3K? Dahil isa po siya sa tinanggalan ng senior pension na may SSS. Pumunta po kanina sa venue pero di nakakuha. Ernesto De Leon po ang name. Nagpalubang loob na lang di nakakuha. Kung tutusin yung SSS pension na dahilan para sa hindi sila bigyan ng senior, ay isang malaking kalokohan dahil yun naman ang kanilang perang hinuhulugan. So hindi po tayo national law po yun. Nasa IRR po yung tungkol sa SSS. Kaya yun yung parati natin sinasabi. Nag-file po si Congressman ng bill na mas maganda sana kung universal pension po.
paralan PPD sa educational assistance, pero how sure na tama ang pinili? Kung ang tinutukoy po nila yun para sa payout po bukas, lahat po ng ating beneficiaries ay identified po at endorsed ng kanilang school. So certified po ito ng kanilang mga school principal na sila po yung nakamit ng qualifications para po sa EDUC assistance. Okay, pwede pong barangay ID gamitin sa educational assistance? Baka kasi nawawala ang ID ng anak ko. Sige po, okay lang po ang barangay ID, okay naman po any valid ID po ng estudyante. Paano po pag hindi nakakuha yung payout December 23? Kasi nasa probinsya, umuwi na. Kung maaari po sana kung ibang representative po ang mag-claim, again, kagaya po ng nabanggit, mag-end of year na po kasi so hinahabol po natin na ma-release po lahat ng educational assistance po ngayong taon. So yung sa ALS, yun, naka-specify po kasi kung saan lang po yung educational assistance po. So meron pa? Okay, so may pahabol pa po. Sana aksyonan yung mga hinaing ng dumadaan dyan sa San Jose M. Naval palagi kasi one way kahit walang libing. Kasi ikot Losma, papunta ng Governor Pascual. Masyado malayo, papunta ng C4. Magandang tanghali po. Actually, ginagawa po natin yon pagka pumasok na po dyan sa M. Naval, galing C4 ang mga patay at saka galing ng bayan. Talaga pong sinasara na po natin. Kaya baka akala nila wala naman pong libing, pero doon pa lang po sa kanto ng C4 tsaka ng pababa ng bayan, papasok ng Nabotas. Doon pa lang po talagang sinasara na po natin para wala pong makasalubong. Ano pong link para sa NAVO rehistro ng estudyante? Isa lang naman ang link ng NAVO rehistro. So wala namang ano yun, kung estudyante, kung senior, isa lang po yun. Yung NAVO rehistro po natin. Kailan pong payout ng October to December? Bakit pinatagal? May list naman ng age 80, 85, 90. So, di naman po kontrolado po natin yan. Okay? Hindi po pondo ng pamalang lungsod po yan. Pondo po ng national po yan. So, kung kailan nila ibigay yung pondo, tayo, mensahero lang po tayo. Okay? So, hindi naman natin pinapatagal. Ayaw rin natin patagalin po yan. Okay? Karagdagan po, Mayor. Yun hong last quarter, talagang hindi na ibigay, hindi na iayos ng NCSC. Pero next year ho, ilalabas yung payout, yung master list para po sa fourth quarter. Thank you po. Okay? So, wala na? So habang naghihintay po tayo, so sana mag-ingat rin po tayo. Medyo sa mga sunog, so gaya ng kagabi, medyo madami po yung naapekto ang pamilya. Okay, so alam kong maraming Christmas party at maraming maalis ng bahay. So minsan yung mga nakasaksak po. So doon po siguro nagsisimula o mga naiiwang mga gamit po. Okay, so ingat po tayong lahat. Ano nangyari dun sa nabaha noong July? Yung in-apply yata nila to eh. Yes po. Magandang hapon po. Regarding po doon sa mga EDSAP applications, lahat po ito ay submitted na po sa Department of Human Settlements and Urban Development. Sila po ang magre-review nito at per last update po nila ay mukhang January na po mag-start po ang kanilang on-site validation po. So waiting na lang po kami doon sa schedule po na ibibigay nila. Salamat po. Good afternoon. Ask ko lang about TB Dots reward. Almost 2 years. Ba't naman 2 years?
Boss, kunin na lang po natin yung pangalan para rekta po natin maalalayan po yung claimant po. Kung nag-undergo naman po kasi talaga ng gamutan, binibigay naman po kaagad natin ito. Okay, so alamin po natin. Good, AM, paano pagpalit ng senior sa ibang barangay? Lilipat sa ibang barangay yung senior. Siguro pumunta sila sa isang barangay na kanilang lilipatan at humingi sila ng certificate na doon na sila nakatira, and then ika-cancel po sa ating NABO-serve yung kanilang ID na na-issue before. Okay, so nagpasa po kami sa Barangay Tansados ng papel kasama pictures, kasama kami sa mga nasirang bahay, pati gamit, importante. Pero until na wala pa rin pong update. Magandang hapon po. Tulad po ng nabanggit namin kanina, ito po ay patungkol po doon sa ating ITSAP application. Lahat po ito, lahat po na naging application sa barangay at sa LGU ay submitted na po sa DHSUD. However, dahil po sa volume or yung sa dami po na naging aplikasyon, ay hindi po agad nila ma-schedule yung kanilang on-site validation. So, per last update po, ay pipilitin daw po nila na January po makapag-umpisa na po ng on-site validation dito po sa lungsod na Navotas. Okay, so wala na po. So muli, maraming salamat sa inyong mga mensahe at mga suggestions. So tuloy-tuloy lang po mag-text JRT or dun sa ibang social media accounts po natin para matulungan po natin kayo. So advance Merry Christmas po sa ating lahat.